Lagi nating kasama din dito sa One Trabaho ang nag-iisa, ang ating isa sa mga legal experts, si Attorney Cecilio Duca. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Welcome back. Magandang hapon kasamang Jamie. Salamat at medyo matagal-tagal na nga. Oo nga po, mukhang busy po kayo and kami po ay nagpapasalamat dahil pina-unlockan niyo po kami ngayong hapong ito, Attorney. Anytime naman po, basta walang conflict ay lagi tayong handang magserbisyo. Opo. Anyway, Attorney, eto nga po, no, siguro ay i-ano muna natin. Ano ba yung sinasabi ng batas sa labor law, no? Ano yung sinasabi ng labor law pag sinabi nating overtime pay? Ang overtime pay po ay kabayaran sa overtime work. At ang overtime work, general rule, yung trabaho na ginawa ng manggagawa matapos ang regular na 8 oras na trabaho. So, any work done after 8 hours of work is considered overtime work. So, entitled po yan sa overtime pay for every hour na nagtrabaho siya na lumagpas sa 8 hours. Mhm. At lahat po ba ay entitled po na sa ito po ay dapat na ibinibigay sa lahat ng mga manggagawa, walang exemption? May mga exceptions ho tayo dyan. Nasa ilalim po ng labor code. Unang-una na yung mga government employees, hindi ho dahil sa overtime pay. Siyempre, Yun, oo. personnel, kaya dapat nating i-define kung sino ang field personnel, yun pong mga kasambahay, yung mga persons in the personal service of another, yung pong mga family drivers, at yung hong mga retail and service establishments na ang empleyado ay hindi lalagpas sa 10. So sila po ay doon. Aha. Okay. So kapag ho sinabi nating field personnel, ito po ba yung mga nasa sales or meron ho bang particular na sinasabi sa ating batas tungkol po sa kanilang trabaho para ma-identify sila? Ang pakahulugan po ng ating batas at ng desisyon ng Korte Suprema sa field personnel, ito yung mga tao na ginagawa yung kanilang tungkulin away from the employer's premises. And the number of hours work cannot be determined with reasonable certainty. So hindi ho natin talaga malaman ilang oras ba talaga nagtatrabaho. Katulad po ng mga sales agents, yung mga representatives, yung mga meter readers, nagbabasa ng mga metro. Kasi baka minsan natutulog, hindi naman check ito ng employer. So, field personnel. Okay. So nabanggit din ho ninyo yung mga yung kanyo merong 10 empleyado, less than 10 na empleyado. Bakit po kaya ganon na hindi sila kasali sa overtime pay? Kasi po yan ang sinasabi ng labor code sa ng implementing rules dahil ang iniisip po dito ng batas, kukonti lang itong empleyado at medyo maliit ang kita ng negosyo. Pero yan po, kailangan hingi ng certificate of exemption galing sa Department of Labor. At hindi ho po pwedeng gawin ito ng negosyante na siya lang mismo at hindi na manghihingi ng exemption. Bawal po yon. Ayun, okay. So wag pala desisyon, sumangguni muna sa Department of Labor and Employment, no? Okay. Sa pagpa-file ho ng overtime pay, kailangan ho ba ng approval ni boss? Paano kung halimbawa tinambakan naman ako, halimbawa ho yung pinaka big boss sasabihin niya, kailangan pag mag-OT kayo, kailangan dadaan sa akin or kaya naman kailangan may approval ko muna. Pero si supervisor, si immediate supervisor, sinasabi naman na hindi, basta tapusin mo 'yan. Bawa may binigay sa'yo na sangkaterbang tawag dito, sangkaterbang trabaho. Kailangan tapusin mo 'yan. Sa araw na 'to, ganon. Pero si Big Boss, as much as possible, ayaw niya magbigay ng overtime pay. So paano ho 'yun? Ang regulasyon ho kasi diyan, kasama Jamie, ang overtime work dapat aprobado ng employer kasi hindi rin naman pwedeng piliting mag-overtime ang empleyado pag ayaw niya. Okay. Sa ganun na binigay ninyo, magkasundo mo na si supervisor at yung big boss. Hindi ko kasi hindi na mag-overtime nang walang pahintulot yung empleyado. Dahil ang mga ruling ho dyan ng Korte Suprema, ang overtime ay kailangan patunayan ng empleyado, otherwise hindi siya babayaran.
Oh, okay. So, kung halimbawa po ito, kung may tracker naman daw, mako-consider daw po ba na eligible or entitled for overtime pay ang isang empleyado kahit na field worker siya? Depende po ito sa regulasyon. Kasi ang general rule, i-apply natin, pag field personnel, hindi kasali unless, yun nga, tinatrack siya ng kanyang employer at may supervision, pag lumagpaso ito ng 8 hours, pwede siyang maningil ng overtime pay. Dahil siya naman po ay minomonitor yung kanyang mga oras ng paggawa. Aha. Pero yung iba ho, like halimbawa sila ay naka-work from home, halimbawa, no? And obviously, kung naka-work from home, talagang kung minsan, sorry for the term, mapagsamantala din naman yung ibang mga boss, hindi ba? Kumbaga parang beyond working hours na ay uutusan ka pa din at ang ikakatwiran nila sa'yo, hindi, okay lang yan, naka-work from home ka nga, hindi ko alam kung in between, naglalaba ka or kung anong pinaggagawa mo. Oh. Hindi naman po pwede ho yun. Kasi kung ano yung trabaho dun sa opisina, yun din ho dapat ang susundin natin sa work from home arrangement kasi ang naiba lang po yung location. At may mga employee naman po na nag-claim na bayaran sila dahil nag-work from home pero hindi naman nararapat. Katulad po ng isa nagre-reklamo, nag-work from home daw siya, hindi siya binayaran. Kung ano bang trabaho? Security guard daw ho. Natural. Oo nga, nag-viral yun eh. Pero tama, siguro mas maganda pag-usapan natin yan sa mga susunod na panahon. Nag-request lang naman siya ng work from home, tinanggal na daw. Oh, dahil doon. Oh. Yun, kasi although ang nararapat ho kasi pag work from home, mutual agreement, dapat magkasundo sila na talagang work from home. Kasi hindi naman po pwedeng igiit ng empleyado na sa bahay lang siya magtatrabaho kung ayaw naman ni employer. Tama naman. Disciplining authority ho ang employer. Okay. Alam nating lahat na marami po sa ngayon ang mga tinatawag na virtual employee, no? And most of them talagang high-tech na rin. Like naka-monitor halimbawa sa PC mo yung iyong immediate supervisor mo, no? And then pati paggalaw ng mouse, totoo 'yan na ano nila yung mga naka-VA kung tawagin nila at saka yung iba pang mga naka-work from home, no, na mga business processing outsourcing na BPO. Talagang nakikita ho nila no, very high-tech sila, nakikita nila kumbaga parang nalalaman nila na idle ka for like ilang minuto, idle ka ng ganitong hindi ka nagre-response kay client, okay, so kakaltasan ka namin ng sahod. Tama po ba yon? Kung yun po ang patakaran at nag-agree sila, po pwede ho. Pero kung si employer lang ho ang may gusto niyan, po pwede naman nung magreklamo itong si employee dahil meron ho tayong tinatawag na personal comfort doctrine. Okay. Halimbawa po, nagtatrabaho, biglang tumigil kasi pupunta sa CR, for personal comfort, hindi naman po pwedeng bawasan ng sweldo nun. At saka yung mga short period of waiting or rest period, dapat compensable yan ayon sa labor code at ating mga desisyon ng Korte Suprema. Talaga, yung mga bathroom breaks, yung 15-minute short break, ito ay dapat bayad. Compensable po yan. Binabayaran ho dapat yan kasi short period of interruption lang ho yan. Hindi naman talaga totally natitigil yung pagtatrabaho. At saka yun nga po sinabi kong personal comfort doctrine, ay yung empleyado hindi siya komportable magtatrabaho kundi muna siya mag-CCR dahil nakakaramdam na siya ng call of nature. Tama. Oo nga naman. Okay. So, ito po, kung halimbawa po na hindi eligible yung isang empleyado, paano siya i-compensate dun sa mga oras na sobra yung trabaho niya? Kasi let's face it, no, yung iba na nag-VA or yun nga, yung nasa BPO pero work from home, ang nagiging siste, actually, ito correct me if I'm wrong again, pero ito po, marami din ako mga pinsan kasi na naka-work from home. Ang minsan sinasabi nila talaga ay, alam mo, mas madaling kausap yung mga foreigner.
Pag sabi nila, pag yung halimbawa yung kliyente nila foreigner, direkta sila na sinasabi nila sa akin na nagkukwento sila na mas madaling kausap, parang ganon, kaysa sa mga Pinoy na halimbawa yung Pinoy na parang nagbibisor-bisor lang sa kanila ganyan, and then mas mahigpit pa dun sa mismong employer, and then ang siste sasabihin pa halimbawa after na ng shift, mag tayo, mag team huddle ganyan, pero walang bayad. Dapat po ba yung mga ganon may bayad? Dapat to kasi lumagpas na ho yun dun sa kanyang working time Dapat tandaan po natin na bawat oras dapat minabayaran. Unless silang kasunduan na may offsetting. Halimbawa, kung ako ng isang oras ngayon, bukas naman po pwedeng ma-late ako o kaya mabawasan. Pero pinagbabawal ho kasi yung ganong offsetting sa labor code Undertime cannot be offset by overtime. Kasi mas malaki po ang bayad sa overtime pay kaysa dun sa undertime deduction. Okay. So, ito po, yung mga ganitong mga scenario, what you're saying is, kung magpapamiting, dapat within 8 hours ng pagtatrabaho. Tama po yun. Kasi kasama po yun sa kanilang mga obligasyon, yung pagmi-meeting. Huwag naman ho natin perwisyuhin yung oras ng mga tao dahil may love life din naman ho siguro yung mga yan. Baka Oo, tama naman. Tama naman. Ito mga namimiss ko sa iyo, attorney Okay, totoo yan, no? So, ito, sa usapin ho ng 4-day work week, I don't know kung kayo po ay familiar dun sa isang congressman. Parang laging galit yun Parang galit siya lagi sa Department of Labor and Employment at hindi ko alam kung bakit, 'di ba? Hindi naman niya alam din kung minsan paumanhin, pero parang feeling ko naman hindi din niya naman alam kung minsan yung procedures, no? Parang ang nangyayari na-aggravate tuloy yung mga empleyado, no? Na halimbawa may galit ka na sa kumpanya tapos mapapanood mo pa yung mga ganitong klase ng mga vloggings, 'di ba? So, imbis na makapag-isip ng tama yung empleyado, ang nangyayari na-aggravate yung feelings nila, and then, yun kung minsan nagiging illogical yung kanilang hakbang. Anyway, ito may panukala siya, no, na kailangan daw ay yung mga nasa private company na magpapatupad ng 4-day work week, no? Yung 4-day work week na ito ay of course lalagpas ng 8 hours. Pag lumagpas daw 'yon, dapat nang bayaran ng overtime pay. Ano po bang sinasabi dito ng batas? Linawin po natin. Unang-una, tulad ng sinabi niyo, sabi ni Alexander Pope, a little learning is a dangerous thing. So mahirap po magdudunong-dunungan. Oo. No po, yan kasi ang tawag diyan ay compressed work week. Ng Department of Labor naman yan, merong 2004 Department Order po yan. Kasi tandaan natin, sa private sector, 6 na araw ho dapat ang trabaho. Kasi may 1 business day. Ngayon po, kung magpo-4-day work week, 2 araw po ang magiging day off ng empleyado. Magiging 3 pa. So kaya po, 48 hours work week ho tayo. So yung mawawala ng mga oras, dapat idadagdag ito doon sa 4 na araw para makompleto pa rin yung 48 hours niya sa isang linggo. Ngayon po, hindi na dapat bayaran pa ng overtime pay ang mga empleyado. Kasi yung 2 araw na nawala sa kanila, isasama na doon sa 4 na araw. So hindi nababawasan yung kanilang sweldo, pero hindi rin naman dapat dagdagan kasi under the compressed work week principle ito. At tandaan na mga batas natin ay talagang tungo sa proteksyon ng mga manggagawa, pero hindi naman ibig sabihin aapihin natin at lalamangan ang mga may-ari ng kumpanya. Bawal naman po yun. Oo. Kumbaga parang kailangan na ilagay lang natin, balansehin natin ang mga bagay-bagay sa tama, di ba? Hindi po pwede yung ako aminado ako, may mga ilang mga empleyado rin. Empleyado na kung minsan talagang umaabuso din naman, 'di ba? Kumbaga abusado rin sa sistema na dinatnan na nila, o kaya naman kung ano pang mga nila agenda, no? Kung minsan talaga may mga ganong mga empleyado pasakit sa kapwa niya
worker, 'di ba? Pero yung iba naman din, 'di ba, na mga employer ay talagang mga ano din, mga abusado rin naman talaga. So talagang kailangan ho ma-seminar niyo ho siguro ito, Attorney Duca, yung nagpapanukala nito kasi sa totoo lang, syempre kung ako yung halimbawa empleyado na nakapanood nung mga ganong mga vlog na yan, aba magagalit ako sa aking kumpanya na aba dapat pala bibigyan daw ako ng overtime pay. Hindi naman pala dapat kasi dapat ay 40-day work week lang. Oo. O, doon lang ho tayo sa patas at parehas. Kasi may mga tao talaga mapagsamantala, wala na nga nagagawa, mapagsamantala pa. Ang tawag ko dyan, mga appendix. Wala naman, dyan sila. Akala ko linta. 'Di ba? Nako, anyway, madami pa po tayong mga mga tanong tungkol po dito sa bagay na ito. Like halimbawa, kung magpapatupad ang isang kumpanya, pribadong kumpanya ng 4-day work week, ano yung mga kumbaga po pwede ba na ikangay nagdagdag sila ng oras tapos ipagdadagdag ka pa ulit? Pwede ba yung ganon? Or sabi nyo nga, sa ilalim naman ng batas, meron yung tinatawag na compressed work week. So, po pwede halimbawang sabihin ko kay boss, kung ako ay nasa pribadong kumpanya na, boss, ang mahal na talaga ng gasolina. O kaya naman, boss, ano na talaga, medyo, kumbaga parang, mahal na masyado yung pamasahe ko. Po pwede bang 3 times a week na lang ako kung magtrabaho, 'di ba? So mamaya po and also marami din pong mga tanong din dito, attorney. Babalikan po namin kayo. Ayan, si Attorney Duca po ang ating makakapanayan pa rin. Ang ating po pinag-uusapan, itong ang 4-day work week. So, okay. In general muna, dun sa kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, in general, sir, ang sinasabi ho ninyo na hindi entitled sa overtime pay, yung field personnel, okay? Apo. And also yung kanyo, yung mga driver na private driver, tama? Okay. Yung personal driver. And also yung mga kasambahay. Now, kanina din po ay nabanggit natin na imposible, no? Yung pinapanukala or sinasabi nung isang mambabatas na kailangan daw ay magbabayad ng overtime pay yung kumpanya na magpapatupad ng 4-day work week. So, ang sinasabi ho ninyo ay meron namang compressed work week. Okay, so yung naiwan naman natin na tanong bago tayo magpaalala kanina, may kaugnayan naman doon sa paano kung halimbawang ako, empleyado ako, sasabihin ko, boss, talagang medyo mataas na yung gasolina or mataas na din yung pamasahe ko. Pwede ko bang instead na 4-day work week, pwede ba ako 3-day work week? Pwede ba yung ganon? Well, pwede po yung kung papayag ang employer. Kasi yung mga ganyan, napapagkasunduan naman. Ngayon, kung ayaw po ng employer, hindi ho natin pwedeng ipilit at masunod ang employee. Kasi tatandaan natin na yung employer pa rin ang nagbibigay ng direksyon doon sa kanyang negosyo. At kung makakasama sa kanyang negosyo, syempre hindi niya gagawin. At doon ho siya papasok sa kung ano sinasabi ng batas. I see. Okay. So, dito ho, binanggit ninyo na legal naman yung compressed work week sa ang pinag-uusapan po natin, pribadong kumpanya. Di po ba? Okay. So, kung legal po siya, ito po ba ay sabihin na nating halimbawa 10 hours silang pagtatrabahuin kasi nga compressed work week, 4 days. So, ano po ito? 4-day work week na nga. So, tagti-10 halimbawa 10 hours. So kung halimbawa beyond 10 hours na, pwede na ba sila na mag-file ng overtime or hindi talaga? Pwede na po. Kaya lang sa private sector, tandaan po natin, 48 hours work week ho tayo. So kaya, okay. I-reduce ito sa 4 days, ay magkukulang ho sila kung 10 hours lang. So kaya imposible po sa tingin ko sa private sector ang 4-day work week. So dapat 5 days. Kasi Okay. yung 4 days dahil 40 hours lang ho tayo sa gobyerno. Pero sa private sector kasi 48 hours.
Kaya medyo kakapusin kung 4 days lamang. Oh, okay, okay. Okay. So kung baga pag private pala is 48 hours, parang hindi ko nararamdaman ata. Baka eh, nag-isip ka na, hindi ka nakaramdaman. hindi kasi ever since na nagtrabaho ako pribado o ano, pag lagi akong ano pag minsan sasabihin sa okay to, ano, pwede ka ba? Oh, sige. 'Di ba? May mga coverage na ganyan. Okay po. 'Di ba? Okay, so 48. 48 pala sa private Okay, napaisip ako doon Parang nabigyan ba ako overtime pay? Hindi, joke lang. Okay, so yung mga ganitong mga bagay, attorney, ay depende pa rin talaga sa napagkakasunduan ng employer at ng employee. Tama po yun. Kasi lahat to napapagkasunduan. Kaya lang po yung kasunduan dapat hindi lumalabag sa batas. Kasi sa private sector po, ang itinatadhana ng labor code at mga batas ay minimum. So bahala na po ang employer at yung employee niya na magkasundo para mas maganda ang mga terms and conditions. Oh, okay. So kung halimbawa siguro ay kung hindi naman magpapatupad ng 4-day work week, kung nakakaluwag-luwag naman yung si employer, baka naman pwedeng magbigay ng shuttle, 'di ba? Yung kahit malaking tulong 'yon, yung may shuttle ang mga empleyado tapos may parang drop-off point na lang sila, 'di ba? Tama po yun. Kaya ako ngayon, ang ginagawa ko, yung walis na lamang ang sinasakyan ko para walang gasolina. Sabi ko na nga ba attorney. Oh. Hindi. So sa ngayon po no, yung mga ganito halimbawa 4-day work week tapos natapat halimbawa sa holiday. Yan. 'Di ba? 4-day work week tapos natapat pa sa holiday. So paano 'yun? Doble-doble din yung bayad sa kanya, ganon? Depende po kasi kung ito ay special non-working holiday, mayroon po siyang plus 30% dun sa kanyang susweldohin sa araw na yon. Kahit pa medyo mahaba dahil naka-compress work week. Ngayon, kung hindi naman siya magtatrabaho, no work, no pay ho tayo. Ngayon, kung regular holiday naman po, katulad dun nangyari nung Friday, nung Idul Fitr, at trabaho, bayad pa rin po yon kasi regular holiday po yon. Ngayon, kung nagtrabaho, doble po ang ibabayad sa employee. Oh, 100 times 100%. So, Oh, okay, okay. Nako, ang dami pa lang ano nito, no? Ang daming kumbaga parang mga detalye na kailangan ay malaman, no, ng bawat empleyado at ng employer, 'di ba? Oo, like halimbawa yung binabanggit ho ninyo kanina kung field personnel nga, 'di ba? At walang way para ma-monitor sila na talaga bang nagtatrabaho ka ng 8 oras o hindi ka entitled sa overtime pay. Tama po yun. Kasi marami ho talaga mga detalyang kailangang alamin kasi depende ho sa circumstansya ng mga bagay-bagay. Oo. Ayun. So, alamin na lang muna nila talaga mismo sa kanilang mga employer. Lalong-lalo na kung pipirma sila po ng ano, 'di ba? Ng mga kontrata, 'di ba? Dapat talagang naka-indicate doon. Anyway, attorney, kami po ay nagpapasalamat again sa inyo pong time. So baka po mayroon pa po kayong gusto pong i-tackle or sabihin patungkol po dito sa overtime pay. Sige po, go ahead po. Sa lahat po ng mga manggagawa, mahirap po maghanap ng trabaho. Kaya kung may trabaho tayo, mahalin po natin. At ang employers naman, kung mahirap din maghanap ng trabahador. Kaya kung may trabahador tayo, mahalin din po natin at huwag natin pagsamantalahan. At shout out ko lang yung mga officers ng Integrated Bar of the Philippines, Albay Chapter, na nagdarauso ng kalang mandatory continuing legal education seminar sa Legazpi, Albay. At syempre, siniduka at yung mga subscribers natin sa YouTube channel natin. Ayun, nasa likuran. Ayun. Okay. Sige po. Nako, thank you, Attorney Duca. At alam niyo naman, kasaksi na ako ng inyong ng inyong YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Attorney. Mabuhay po kayo. Salamat din po at mabuhay. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!